Pag-usapan nga ho natin, kanina binabanggit ko na nga ho, kayo yung first line of defense na kapag tanggol sa unang linya, ano ho? Yung paglaban sa illegal na aktibidad, pagsugpo sa mga pirata, yung smuggling, yung tabako, nandyan ho yan, iba pang produkto at human trafficking, yung pangangalaga sa karagatan, yung blue economy natin, sinisiguro na dapat masunod yung batas laban sa illegal at mga hindi na iulat, ano ho, mga unreported, unregulated fishing, siguro din sa paglalakbay ng infrastruktura at pagsasanad kahandaan. Kamusta po yan? Pagsama-samahin natin yung mga tutok na yan, kamusta ang itinatakbo nito sa anti-illegal agricultural smuggling? Yes po, pero tama po Kahiro yung inyong sinabi, napakalawak po ng mandato ng Philippine Coast Guard. Mayroon tayong mandato para sa maritime safety, yung ating mga pampasahero at lahat ng mga cargo vessels na tumatakbo sa ating karagatan. Mayroon din tayong marine environmental protection na function para naman sa mga marine pollution at yung maritime security law enforcement na dyan po papasok ang ating trabaho laban sa smuggling ng mga agricultural products at lahat ng mga produkto. Kanina po, ibinalita yung sa Cebu pero meron po tayong mas fresh na balita dahil Sige po. kahapon ang Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Customs, ang NBI, ang National Tobacco Administration ay mayroong nahuli na napakalaki pong napakadami pong shipment ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng more or less 1.7 billion. But, Ito po ay sa Manila nahuli dito sa ating pier sa Tondo. Ang Philippine Coast Guard po kahit pa even before the enactment of Republic Act 12022 yung sa Anti-Agricultural Sabotage Act ay kasama na rin sa trabaho ang anti-smuggling dahil po sa aming batas sa Republic Act 1993 nakalagay sa mandato namin na i-assist namin ang Bureau of Customs sa anti-smuggling efforts. naman nagpapasalamat po tayo kasi nandyan na Philippine Coast Guard para manatiling sapat at abot kaya yung presyo mga pangunahing pagkain natin sa bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan po ng pagpipigil dito sa mga kartel na yan. Kasi nga, yung smuggling talaga nagdudulot ho yan ng artificial na pagmamanipula sa supply po at presyo, yung tulad po ng hoarding at profiteering. Ano ho? Kaya salamat po sa pagtutok po ninyo. At syempre, yung kaligtasan ng kalusugan ng mga consumer natin, napaka-importante din po niyan. Ano ho? So, paano nilalabanan ho ng Coast Guard yung anti-illegal smuggling na yan? Ano yung mga produktong agricultural na madalas yung nasasabat? Ano ginagawa sa mga kontrabando? At kada taon, gano'ng karami mga nahuhuli natin? Siyempre, hindi po Coast Guard lang yan. Kasama po natin siyempre ang nangungunang mga ahensya, ang Department of Agriculture at ang Bureau of Customs. Sa mga agricultural products po, bukod dun sa mga sigarilyo na nabanggit ko kanina, ang very common na ipinapasok ng illegal ay yung sibuyas. Oh. Kung natatandaan nyo, mayroong panahon na umabot ng napakamahal ang sibuyas dahil kukunti ang nakakapasok at lagi nating nasasabat. At nagkaroon pa nga po kami ng mga Coast Guard K9 na onion sniffing dogs na tumulong dati sa Department of Agriculture sa laban sa smuggling ng mga ganyang produkto. Wala po akong hawak na record ngayon kung gaano kadami, pero yan po ang isa sa mga very common na agricultural products na naipasok na alam na po natin ang epekto kapag maraming pumasok na imported, lalo na kung illegal, ay apektado ang presyo, apektado ang ating mga magsasaka. Pangalawa, yung nga pong nasa bagay nyo kanina, na apektado ang ating kalusugan dahil karamihan pagka ipinasok na illegal, wala pong inspection, hindi natin na-check kung yan ba ay safe para kainin ng publiko. Kaya napaka-komplikado po ng nagiging epekto. Okay. Dahil po sa seryosong krimen na ito, sa ilalim po ng RA 12022, ano ho, pag napatunayang sangkot ka, bilang mastermind, financier ka man, broker, hanggang sa mismo nagbiyaya o nagdala ng gamit ng mga barko, talagang maharap sila sa parusa habang buhay na pagkabilanggo, walang piyansa, at multang aabot po ng 5 beses sa halaga ng puslit na kalakal, di ba? Totoo po yan, Kahiro, kaya nga po nagkaroon tayo ng bagong batas, yung 2024 na Anti-Agricultural Sabotage Act. Mas pinalawig pa po ang mga parusa.
At tama po kayo na hindi lang yung kung sino yung nag-ship. Kumbaga kasama yung warehouse, kasama yung may-ari at lahat ng mga tumulong at naging bahagi nung pagpasok ng mga smuggled products. Hindi tayo hirap dyan sa Coast Guard kasi nga ang papel po ng Coast Guard at ang MASLEC dito, kayo po yung seaborne shield eh. Bantay ho sa karagatan. Dito sa atin sa Pilipinas, isang archipelago, maraming mga smugglers ang gumagamit ho ng maliliit na bangka. Ano ho? Merong mga wooden watercraft, merong mga jungkok kung tawagin, yung iba mga cargo ship para magbaba ng puslit na sako-sakong bigas sibuyas sa pribadong pantalan at baybayin. Kamusta natin nababantayan yung ganyan? Kasi marami tayong isla-isla eh. Ah, Totoo po ang napakarami. Though sa ngayon po ay malaki na ang inalaki ng Philippine Coast Guard. Ngayon po ay almost 37,000 na tayo. Pero kung bibilangin natin ang dami ng ating mga isla, ang haba ng ating coastline, yung 37,000 ay kulang pa rin po yun. Pero kahit papaano po ay malaking tulong na marami na ang pwersa natin ngayon, marami na rin ang ating mga floating asset. Hindi sobrang dami kung ikukumpara sa dami nga po ng ating mga isla. Pero dahil po dyan sa modernization ng Coast Guard, ay malaking bagay na po ito na napiprevent natin ang pagbiyahe ng mga smuggled products. Totoo Oh, po sabi niyo na mula sa maliit hanggang sa malalaki kasi mayroong mga jungkong na gumagamit ng mga oh. maliliit, lalo na sa Southern Mindanao at sa mga malalaking ports, yun naman po yung nakatago sa container na nakadeklara na misdeclared siya as different product. Siyempre, pagka ganyan may mga smuggling, Vice Admiral, with your due respect, ano ho, it takes two to tango eh, di ba? Pwedeng sila lang. Mga kasabot yan kuminsan nasa panig ng gobyerno. Ganun eh. Napaka-imposibleng magkaroon ng smuggling na solo lang nila na walang counterpart. Totoo po 'yan. Kaya nga po sa bagong batas talagang lalo na kung nasa law enforcement group ka, mas Oh. malaki po ang parusa. Siguro nag-iisip po yung mga nakikinig sa atin, saan naman napupunta yung mga perang nakukuha mula sa mga multa ng smuggler? Meron bang special na pondong pinaglalaanan? Pambili ba ng mga gamit ng mga magsasakit, mga isda? O pwede rin sigurong pagpapalakas ng pwersa para mapatuloy yung batas ng Coast Guard at ng Bureau of Customs? Ganun po ba? Meron bang ganun? Yan po ay nasa council natin, wala sa level natin. Iba-iba po kasi ang nagiging disposisyon ng ating mga nahuhuling produkto kasi mayroong iba na hindi pwedeng ipa-auction kasi kailangang sirain dahil unsafe po ito. Mayroon namang iba na umaabot sa auction or naipamigay. Doon po sa pondo para sa Philippine Coast Guard, marami naman pong sumusuporta. Hindi lang yung dedicated para sa anti-agricultural smuggling, kundi para sa lahat ng function na sinabi po natin kanina, yung tatlong major functions natin. Ito major function nyo, sinabayan ho ito ng sinabayan ho ito ng magkakaibang paraan para magsabotahe sa ating agrikultura. Ako meron kay major three function, sila rin meron din. Yung smuggling, yung hoarding, yung profiteering, yung tatlong yan nagsabay-sabay eh. Opo, talagang alam naman natin na ang mga gumagawa ng mga illegal ay magaling din mag-aral kung paano makakalusot. Oh, Kaya pinag-aaralan din nila yung ating bas kung paano sila makakalusot. Kaya naman patuloy nating ina-upgrade din ang ating paraan, ang ating estratehiya para siyempre hindi maiwanan at maging updated sa mga bagong ginagawa nila. alam naman natin na bistado nyo na rin naman yung mga palusot nila eh. Kung gumagamit yung mga sindikato ng palusot, siyempre nandyan yung bis declaration. Andyan ho yung undervaluation, nandyan po yung ship-to-ship transfer. Magtatakbo yung malaking dayuhang barko doon sa karagatan at ililipat naman sa maliliit naman sa mga bangka. Alam ko namang nababantayan ho yan. Ano ho? Ano po yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Council naman? Ano to? Paano ba ito tumatakbo? Ito pong council ang mas mataas na level, kumbaga, yung enforcement group sila yung sa operations, pero pagdating sa mga policy making, sa strategic direction, at sa mga mas matataas na desisyon, ang council po ay binubuo ng mga cabinet secretaries ng mga ahensyang miyembro ng economic ng agricultural
council po. May tanong dito, Vice Admiral. Meron daw humang reward system para sa mga nagbibigay ng mga impormasyon? Yes, meron pong reward system kagaya ng sa Bureau of Customs. Meron po yung proseso na ibinibigay sa informant pero yun po ay nakukuha pag natapos na yung kaso. Kumbaga medyo mahaba nga lang Oh. pong proseso yan. Okay. Pero sa parting huli na lang, panawagan po natin, Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Baka meron kayong mensahe sa mga nakikinig po sa atin, sir. Please go ahead. Maraming po salamat sa pagkakataon. Ito pong laban sa smuggling ng mga agricultural products ay hindi kakayanin ng kahit na pinagsama-sama na ang ahensya ng gobyerno. Malaking tulong po ang kung makikikooperate ang ating publiko kung magbibigay ng report sa amin. Meron naman po kaming mga hotline na naka-publish. Sana po ay pag meron kayong makikita ng mga kaduda-duda na sa tingin nyo ay nang sasabotahe o nang smuggle ng mga agricultural products, i-report nyo po agad sa amin. Maraming salamat po. Ako, Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Maraming salamat. Sir, taga saan ho mga dalangin? Taga saan kayo? Ang mga Tagalog pong apelido ay Batanggenyo. Ako po ay taga Mabini, Batanggenyo. Batangas. Parang sa akin, ako ilustre, pero ako hindi sa Metro Manila lumaki at hindi ko nakilala mga mag-anak sa Batangas. Vice Admiral Allen Dalangin, sir, marami pong salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, sir. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. At dalangin ko muli, magkapanig tayo ulit sa Ipapawid, sir. Ingat ka po kayo. Stay safe, sir. Good morning. Maraming salamat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, Kahiro. Salamat din po, Vice Admiral Allen Dalangin. Thank you, sir. Mabuhay ka. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.